Kaibigan, handa ka bang magtiwala sa plano ng Diyos kahit ito ay naiiba sa sarili mong plano o sa plano ng iba para sa iyo? Pag-usapan nga natin yan dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Alvin at ngayong araw na ito tayo magnilay sa aklat ni Lucas, chapter 1, verses 57 to 66 at verse 80. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol kay Juan Bautista, tungkol sa kanyang pagsilang at kung paano lahat ng tao ay umaasa na ang kanyang pangalan ay magiging katulad ng kanyang ama na si Zacarias. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang sanggol na lalaki. Nang mabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y labis na pinagpala ng Panginoon, nakigalak sila sa kanya. Malipas ang isang linggo, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang itatawag nila sa bata, gaya ng pangalan ng kanyang ama. Ngunit anong gulat nilang lahat nang sinabi ni Elizabeth kung ano ang kanyang ipapangalan sa kanyang anak. Hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. At ito rin ay kinonfirm ng bagong ama kahit hindi ito ang inaasahan ng maraming tao. Subalit wala naman kayong kamag-anak na may ganyang pangalan, tugon nila. Sinenyasan nila ang kanyang ama upang itanong kung anong ibig nitong itawag sa sanggol. Humingi si Zacarias ng masusulatan at ganito ang kanyang sinulat. Juan ang pangalan niya, namangha ang lahat. At matapos magdesisyon ni Elizabeth at ni Zacarias ay nagkaroon ng isang milagro. Noon din ay nakapagsalita si Zacarias at siya'y nagpuri sa Diyos. May tatlong bagay tayong matututunan sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Una, dapat tayong parating sumunod sa Diyos kahit may sarili tayong plano. Kahit sa tingin natin mas maganda ang ating plano, kahit may plano ang ibang tao para sa atin. Ang plano ng Diyos ang parating nangingibabaw. Pangalawa, ang plano ng Diyos ay parating mas maganda sa ating mga sariling plano. Tingnan niyo kung paano nangyari kay Juan Bautista. Siya ay lumaki na malakas ang espiritu. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y nanirahan sa ilang hanggang sa araw na nakilala siya ng bansang Israel. Pangatlong bagay, may plano ang Diyos para sa ating lahat. At kasama sa plano na yan ay ang ating misyon sa ating buhay. Ang misyon ni Juan Bautista ay ihanda ang bayan ng Israel sa pagdating ni Jesus. Ganyan din tayong lahat. Lahat tayo ay may nakalaan, nakalatag na misyon. Paano ba natin malalaman o maintindihan kung ano ang gustong paggawa sa atin ng Diyos? Komunikasyon sa pamamagitan ng pagdarasal. Kausapin natin ang Diyos parati. Makinig tayo sa Kanya. Ikumpirma natin ang plano ng Diyos sa pagkonsulta sa ating mga kasama sa simbahan, sa mga pari. At sa pamamagitan ng ito ay makikipag-usap ang ating Panginoon sa atin. Isang pag-uusap na napaka-personal at ilalatag niya sa atin kung ano ang dapat na ginagawa natin ayon sa kanyang plano. Na-bless ko ba ng pagdinilay na ito? Paki-like mo naman, paki-share mo sa mga kaibigan mo. Itag mo yung mga pangalan nila dun sa comment section sa baba. Tulungan mo kaming maghatid ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless your week!